Alam naman ang buong kabanatuan yung 5,000 piso ni Umali. 2 araw bago mag-eleksyon nagbubunyin At akala panalo na. Layo-layuan na po natin ng konti yung ating tingin. Kasi yung malayo ngayon, malapit bukas. Oh baby, hirap. Sana po magkaroon po ng buti ang ating bansa. Salamat po. Salamat, Representative O.B. Vergara. Para sa akin, kasi katulad nung iba na kumikita, kaya ang lakas ng kita ng BIR. Dahil ayaw magbayad ng buwis ng Pilipino. Kaya kukurapin ngayon yung Revenue District Officer. Pagka kinurap yun, patatawag lahat ng mga negosyante. O di may alay yun. Di corruption na yun Tama po. Yes. Ngayon, pagka nag-importa ka, importasyon, hindi bigas lang. Pag sinabi nung 35% yung importasyon ng bigas, pero ngayon na ibinaba ng Pangulo yung import tax ng bigas dahil kailangan. Alam mo, ang gagawin ng custom, yung 15%, gagawin 5% lang yun. Palulusutin, yung 35% pa. Kung 35% ang halaga nung dapat bayaran nung nag-import ng bigas, ang babayaran lang nun, baka 10% lang. So, corruption pa rin yun. Nakurap na po yung remaining. Sino ba talaga? Kaya nga sabi ko, unity ang kailangan natin. Yes. Tama po. Unity. Kailangan, tigilan na natin to. Hindi lang po isang ahensya, kundi lahat. Tingnan nyo yung isang palabas na nung ako'y nasa Kongreso ilang minuto lang naman to. 2 minutes lang ata yun hindi ko matandaan kung ano yun yung I was calling for unity. Ewan ko kung meron si Francis noon. Lahat nung kongresista, wala ko silang inisip kung hindi yung ikabubuti nung kanilang nasa distrito. It is really not the time for disunity. Ang importante po ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating bansa. Totohanan po talaga mga hirap na yung Pilipino. Kailangan po talaga, magtulungan na talaga. Hindi yung personal interest. Dahil ako po ay very concerned. Dahil, puro hirap na lang ang inaabot po ng taong bayan. Kaysa magkaroon pa po tayo ng parating debate, pagalingan, I'm calling for unity amongst our ranks. Because we have to serve the Filipino people. Yun ang pinaka-importante. Layo-layuan na po natin ng konti yung ating tingin. Kasi yung malayo ngayon, malapit bukas. Baby, hirap. Sana po magkaroon po ng buti ang ating bansa. Salamat po. Salamat, Representative O.B. Vergara. Kayo po, bilang congressman, sa mga nangyayari po sa atin with the new leadership of the Senate, new leadership of the House of Representatives, and the formation of Independent Committee for Infrastructure. So, nakikita niyo na po ba yung
pinapangarap niyong unity na nagsisimula na po siya? Alam mo, yung kasi nga, ano yan eh, bumaba, kung hindi nakababa o nakayakap ang iyong paa sa lupa, hindi mo masabi sa Pilipino na sa pinagsisilbihan mo, I'm sorry. Tapos, tanggalin mo lahat ng mga bugok. Tapos, sabihin mo sa Pilipino, tinanggal ko na. Punta kayong Clark. Tagal ko na sinasabi to. 1998 pa. Yung mga driver na nagpupunta sa Clark, sa Subic, doon sa mga matinong subdivision sa Manila na nagpapa-implement ng matinong batas. Doon, sumusunod ang Pilipino. Tama po. Pero paglabas sa EDSA, paglabas doon sa Old MacArthur Highway, yung highway na matanda nung bata ako sa Angeles. MacArthur yung Highway. daan mo nung monumento. Pag yung mga driver na yon na sumusunod doon sa Clark, doon sa Subic, doon sa sasabihin, gawa ng Amerikano. Gawa ng Amerikano. Pero iniwan na ng Amerikano yun eh. Pero pagka nasa loob tayo ng mga lugar na yun, sumusunod tayo. Tama po. Tama po. Bakit tayo sumusunod? Ngayon, paglabas natin, putres. Wala na naman. Lusot dito sa kaliwa, lusot sa kanan, siksik din eh, siksik doon, singit dito, singit doon. Hindi malaman kung mabango yung singit. Kaya nga, sinasabi ko lang, hindi pwede na hindi magtulungan. Tama po. Hindi pwede na yung leader lang. So, gusto mo ng matino na leader, huwag kang huwag kang manghingi. Ang hirap nga, napaghirap ng mga dahil sa korupsyon na yan, napaghirap tayo. Naging kaugalian na. Naging kultura po. Pagka ikaw nasa Department of Finance, hawak mo yung BIR, hawak mo yung custom, sigurado, kita ang nasa isip ng tao. Kaya nga, nagigimbal ka. Yung security guard ng custom, gusto nga, kausap ko nga yung security guard dito sa JJ kanina. Ipasok mo nga congressman sa custom. Nakita mo nga. Nabalita nga po yun, security guard. Custom. Naunahan. Meron siyang pera sa bangko na nagkakahalaga ng milyon. Buong milyon. Mga sasakyan na Luxury. Yung sabihin, nandun nga pero hindi alam ng Pilipino, apektado sila. Kasi, okay, sila kakain. Mapapag-aral nila. Kung nakalusot sila, na hindi sila na booking, yung mga anak nila, asan ngayon? Nasa ibang bansa. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Although, marunong yung mga bata. Tayo naman, naiwan. So, walang bansa, ma-Hapon, ma-China, ma-Amerika, ma-Inglaterra, ma-Pransya, ma-Taiwan, ma-Korea, walang bansa talaga na yung korupsyon ay Indonesia, Thailand, lahat yan. May korupsyon dyan. Ngayon, yung level lang ng korupsyon at yung ugali ng tao, kailangan kasi tutulungan ng tao yung gobyerno. Gobyerno. Ngayon, pag
Ayaw pa sabi sa akin, totoo naman sinasabi ko. Alam naman ang buong kabanatuan yung 5,000 piso ni Umali. Alam naman na 2 araw bago mag-eleksyon nagbubunyin at akala panalo na. Hindi ko na kaya at saka hindi nyo naman gawain po. Hindi natin, sa inyo po, hindi nyo po gawain at hindi nyo ugali na ganun ang maging kalakaran. Hindi ko na kaya yun.